sa loob mo ay hindi pa napagaling. Amen? Example, before po, napaka-negative mo. Amen? Napaka-negative mo. Ay, ayaw ko maniwala sa healing na yan. Ang layo-layo niya, paano ba mangyayari sa akin yung kagalingan? Ang layo ko sa kanya. Pag ganun ka talaga mga kapatid. Amen? Wala talagang kagalingan na mangyayari sa iyo. Blessed morning po, Ma'am Divina and Ma'am Virgilia. God bless. Virgilda, God bless you po. Amen? Kailangan talaga natin na ipagaling natin, no? Pagalingin natin kung ano man ang dapat gumaling sa ating buhay. Blessed morning, Ma'am Sarlene. God bless you po. Amen? Kasi pag, alam mo, yung heart mo ay gumaling na. Amen? Yung pag-iisip mo ay gumaling na. Amen? Yung nasa puso mo ay gumaling na, yung pag-iisip mo ay gumaling na, hindi po mahirap na pagalingin ka ng Diyos sa iyong katawan. Amen? Hallelujah. Amen? Kaya napaka-importante. Kaya na-remember ko po. Amen? Hallelujah. Amen? Na-remember ko po yung pinagaling ng Diyos na isang paralyzed. No, before niya pinagaling yung taong paralitiko, anong sinabi ni Jesus? Be of good cheer. Amen? God bless you po, Mama Maricel. Napakalaking meaning po nun. Ibig sabihin, yung taong yun ay punong-puno ng kalungkutan. Maraming mga taong nagkasakit dahil wala silang kasiyahan sa buhay. Hindi sila masaya sa buhay nila. Amen? Hallelujah. Amen? Yung buhay nila punong-puno ng pag-alala, punong-puno ng problema, punong-puno po ng kahit ano na lang ang pinasok nila sa kanilang isip at saka sa kanilang puso. Kaya ang sabi ni Lord, no, bago kita pagalingin, be of good cheer. Magsaya ka. Amen ba? No, sa Bisaya pa, kinahanglan nga magmalipayon ka. Amen? Kasi kung palagi ka lang malungkot yung taong mga malulungkot, somehow minsan mawawala na sa kanilang sarili. Amen? Kung hindi sila makakonclude na i-repair yung inside nila, paano sila pagalingin ni Lord? God bless you, my son Paul. God bless you. Amen? Hallelujah. God bless you, Ma'am Rosalinda. Kaya kailangan talaga natin, kung ang buhay mo puno ng kalungkutan, decide now na magiging masaya ka. Bakit ka magiging masaya? Kasi kung magiging masaya ka, pagagalingin ka ni Lord. Amen? Kung magiging masaya ka, gagawa si Lord ang himala sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. God bless you. Sir Obra Atong, magpatawag, please. Paki-ano po, I think baguhan ito si Sir Obra Atong. Paki-communicate po. Jesus loves me. Please. Sir Atong, kailangan po kayong ma-message sa Jesus loves me. Paki-follow up si Sir Atong, please. God bless you. Amen? Amen, my son. God bless you. Amen? So, kailangan talaga. Amen? Kasi mga kapatid, halimbawa, no, ikaw yung tao na puno ng doubt. Amen? Ayaw mong maniwala. Amen ba? Especially pag about God na. Amen? Hallelujah. Pag tungkol kay God, ayaw mong maniwala. Kasi para sa iyong sarili, mas mabuti na magpa-doktor ka kaysa magpa-pray. Amen? Sasabihin mo, ano naman yung kapangyarihan ng prayer? May ano ba talaga yun? Amen? Kung ganun mga kapatid, amen, malabo talaga na ikaw ay pagalingin ni Lord kung ganun. So, kailangan talagang i-repair mo talaga yun. Kailangan talaga na alisin mo yung mga doubts. Amen? Kailangan talaga mga kapatid na alisin mo yung mga pagdududa. Amen? Para ikaw ay gumaling ng lubusan. God bless you po, Sir Jansoy. God bless you. Blessed morning. Amen? Hallelujah. Praise God. Amen? So, I hope mga kapatid, amen, na naintindihan po natin. Amen? Huwag yung sabihin, gusto ko nang gumaling. Amen? Gusto ko mo lang gumaling physically, pero yung pag-iisip mo hindi pa gumaling. Hindi ko sinasabing baliw ka. Pero amen, kailangan itama natin yung pag-iisip natin. Kailangan po talaga naka-inline. Amen? Doon po sa plano ni Lord sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Amen? Yung mga negatibong pag-iisip, mga pagdududa,
no, puno ng ganun-ganun, yung mga hindi mabuting mga bagay, kailangan talaga nating linisin yon. Amen? Hallelujah. Para po, no, tayo ay maka-experience po ng healing. Amen? Kasi, ang healing naman talaga sa katawan ay kayang-kaya ni Lord gawin yun. But, there's a process. Before you can see it in outside appearance of your body, you need to repair first, no, yung inside mo. Amen? Yung inside natin. Amen? Hallelujah. Kasi lahat tayo kailangan talagang maitama sa buhay natin. Amen ba? Hallelujah. Amen. Yung mga pag-uugali natin. Amen. Hallelujah. Especially yung, no, mga babae. Amen. O mga lalaki. Amen ma? God bless you po. Ma'am Bibi, God bless you. Amen. Hallelujah. So, kaya mga kapatid, importante talaga. Amen. Napaka-importante na sa ating buhay, i-check natin yung ugali natin. Amen? Hallelujah. No? Ugali. Mga kaugalian natin na hindi mabuti. Madali ka lang magalit. No? Sa tingin mo, you are so perfect. Kailangan po natin alisin yun. Amen? Yung feeling mo, ikaw na yung pinaka-wise. Yung feeling mo, ikaw na yung pinaka. Amen. Hallelujah. So, kailangan natin i-check yung mga ano ba natin, no? Yung mga ugali ba natin yung mga ugali ba natin? Meron ba tayong 9 fruits of the Holy Spirit? Hallelujah. No, meron ba tayo nun? Amen? Hallelujah. Meron ka bang long suffering? Meron ka bang meekness? Meron ka bang faith? May patience ka ba? God bless you, Sir Louis. God bless you. Amen? Hallelujah. Meron ka ba nun? Meron ka bang peace? Meron ka bang love? No? Meron ka bang mga 9 fruits of the Holy Spirit? Makikita niyo yan po, mga kapatid, sa Galatians chapter 5. Amen? Hallelujah. God bless you po, Mark Joshua Lim. I think it's on the way. God bless you po, Sir Manuel. God bless you. Sir Hernan, God bless you. Please can you share this video and follow this page. Amen? Hallelujah. I-check po natin yung mga kaugalian. Kasi hindi mo alam, yung mga ugali natin is a great hindrance po sa ating mga kagalingan. Yung mga ugali natin. Amen? Hallelujah. Amen? I know that may iba't ibang ugali tayo. Pero kailangan natin itama yung ugali. Amen? Hallelujah. Kailangan po natin itama yung mga kaugalian natin na naaayon sa kagustuhan ni Lord sa ating buhay. Amen. Kailangan po natin kasi yung ugali mo, kung ugali mo hindi maituwid, paano ka naman gagaling physically? Kasi God will always look at your inside. Yan ang sabi ni Lord. Amen? Yung mga tao, titingnan lamang kung ano ang nasa physical mo, kung anong nasa katawan mo, kung anong nangyayari sa katawan mo. But God is always looking at inside of us. Amen? No, tumitingin po siya doon sa inside natin. What's inside you? No? Ano ba yung nasa inside mo? Amen? Naaayon ba yun sa kagustuhan ni Lord? Amen? Natutuwa ba si Lord? Amen? Hallelujah. God bless you po, Ma'am Jima. Don't worry po. God will do it. Amen? Hallelujah. No? Kailangan talaga kasi yung ating mga pag-uugali, tingnan mo yung kay Naaman. Kasi si Naaman nasa mataas yung posisyon. Gusto ko magpa-pray ng tipo. Okay, God bless you, Ma'am Gloria. Nailista na ba si Ma'am Gloria, si Ma'am Jima Malabarbas? Ma'am Gloria Peralta, nailista na ba? Amen? Katulad ng kay Naaman, kasi alam ng Diyos na si Naaman ay may ugali na hindi marunong sumunod sa instruction. Amen? Then, anong nangyari? No, tinitry siya ni Lord, sinabihan siya ni Prophet Elisha, kung gusto mo talagang gumaling, maligo ka doon sa river. Please kindly share this video po, mga kapatid, and follow this page. Amen?
Bago siya pinagaling ni Lord physically, pinagaling muna ni Lord ang inside of him. Amen? Hallelujah. God bless you po, Sir Ed. No? Just listen po. Amen? Hallelujah. So, kaya mga kapatid, no, kung hindi talaga, no, kung hindi ma-repair, hindi mo maitama yung masasamang ugali mo, surely hindi ka gagaling. Si Naaman, gumaling siya dahil nabago ang kanyang ugali. Noon, ayaw ni Naaman na sumunod. Ayaw niyang mag-obey. Kasi, yun naman, kung ikaw ay isang leader ng isang sundalo, you have the power. Amen ba? So, ikaw yung leader, ikaw yung nag-command, at yung mga nandun under you, yun ang susunod. Amen? Alam niya na si Naaman ay may ganong spirit na siya ang susundin. No, kasi ang gusto niya na mangyari, na ipag-pray siya ni Prophet Elisha, pero hindi yun nangyari, hindi siya pinag-pray ni Prophet Elisha. But gumaling siya dahil pinagaling niya yung ugali niya. Amen? Yung mga ugali natin, isa yung hadlang para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Amen? So, kaya mga kapatid, mag-ingat ka. Amen? Hallelujah, mag-ingat ka kasi baka yan ang dahilan kung bakit at the end, sa impyerno ang bagsak mo, and that is not our portion in the name of Jesus. Amen? Kailangan lang talaga natin, to do what is right. Amen? According to the sight of God, not according to the sight of human. Kasi kung sa sight of human, amen? Hallelujah, kung sa sight of human, ang gusto mong gusto mo yung tao magiging masaya sila sa iyo. Pasayahin mo yung tao, pero ang Diyos ay hindi nagiging masaya sa iyo. Hindi po masaya ang Diyos noon. Amen? Kailangan talaga alisin natin. Yes, Sir Hernan. Alisin natin yung mga bad attitudes, bad habits. Amen ma? Yung mga masasama nating gawa, kailangan natin yung alisin at palitan natin ng mga mabubuting mga gawi. Amen? Hallelujah. Kailangan talaga na paalisin natin yung ating mga bad attitude, and then God will heal you. Amen? Kasi gaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ang akala nyo lang na nandito kayo sa live na ito because God will heal you physically. Pagalingin kayo ni Lord sa inyong mga karamdaman, but you don't know that God wants you, gusto sa Diyos na pagalingin yung nasa inside mo. Amen ba? Kung ano man yung nasa loob-looban mo. Amen? Hallelujah. Because the Word of God, yan ang sabi sa Hebrews 4:12, sa salita ng Diyos. That the word of God is sharper than two edges of sword. Amen? So ito po ay napakatalas at ito ay papasok sa kaloob-looban natin. Amen? Hallelujah. Kapag tayo po ay nag-correct at tayo po ay nagbago, amen? Then God can easily po babaguhin yung mga sitwasyon natin physically. Amen? Hallelujah. Praise God. I hope naintindihan natin mga kapatid. Kasi napaka-importante yun. Napaka-importante talaga na mangyayari yun sa atin. Na tayo po ay gumagaling. Hallelujah. God bless you po, Sir Sotero. God bless you. More blessings po. Amen? Hallelujah. Kailangan po talaga pagalingin natin. Amen? Expect na gumaling ka inside and outside. Amen? Kasi kung gumaling ang inside mo, syempre, gagaling din ang outside mo. Amen? Marami kasi mga kapatid, by the grace of God po, palagi po kami nagta-travel before, especially doing healing missions. Amen? At may mga may nakikita kaming mga tao, especially yung mga may sakit. Sometimes sila pa yung napaka-stricto, ayaw mag-response, amen? Na
Meron pa rin, ayaw magpakumbaba, ayaw maniwala sa Diyos. Amen? Kahit kitang-kita mo na may sakit siya, sasabihin sa'yo, wala man akong sakit. Amen? Hallelujah. Sasabihin sa'yo, wala man akong sakit. Kahit alam niya na may sakit siya. Amen? But I know po, because I know that you have a good faith in the Lord. Amen? And God will do it in your life in the name of Jesus. God bless you po, Ma'am Paz. God bless you po. Amen? Hallelujah. Amen? Kaya, sometimes mga kapatid, kung anuhin mo talaga, i-observe mo sa iyong sarili, maraming ginawa si Lord sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Amen? May mga ugali ka before na nawala na ngayon. Amen? May mga ginawa ka before na ayaw ni Lord na ngayon ay nawawala na sa iyong buhay. Amen? Kasi alam natin po mga kapatid that God is doing great in our lives. At ang pagkilos ni Lord not only can be measured, no? Kung anong makikita natin, no, sa inyong katawan. Amen? Or sa inyong naramdaman. God bless you po, Ma'am Charmaine. Amen? Kasi magsa-start po siya doon sa pinakalubluuban, no? Sa iyong buhay, sa iyong puso, sa iyong mga motibo, sa iyong isip. Amen? Hallelujah. And I know po that you love the Word of God. Amen? And you love God. Amen? Hallelujah. Amen? And gusto mo po na si Lord po ay magiging masaya sa iyo. Amen? Hallelujah. And surely, mga kapatid, no, hindi ipagdamot ni Lord ang power para ikaw ay pagalingin kasi may faith ka kay Lord. Amen? Hallelujah. Praise God. So, wag na nating patagalin pa mga kapatid. Ang lingkod ng Diyos ay nandito na po. Amen? So, get ready. Amen? Maghanda po tayo. Ihanda natin ang ating mga sarili kahit ano man yung mga bagabag o ano man yung mga hindrances, alisin natin yun. No? And let God reign in our lives. Amen? And now, let's welcome our great Daddy in the Lord. Hallelujah. Glory be to Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord. God bless everybody.